Sinungaling! Ay! Hindi po ako nagsisinungaling! Hindi po ako magnanakaw! Lumayas ka ngayon di sa pamamahay ko! Layas! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nagdurusa at nahihirapan kahit walang kasalanan. Ito'y dahil sa pagiging makasarili ng iba. Ito ang naging karanasan ni Miriam sa ating dunang sa kanyang panahon. Pinainom ko na siya ng gamot sa lagnat. Ha? Pinunasan ko na rin ng ilang ulit. Pero ayaw pa rin bumaba ang lagnat niya. Bakit kaya? Wala ka kasing ingat sa pag-aalaga sa bata, Miriam. Tita, iniingatan ko naman pong anak namin ni Arno. Ay, kung ganon, bakit nagkasakit? Tita Leonie, dalhin na lang po natin sa doktor ang anak namin. Ay, talaga, dadali ko sa doktor yan. Alam ka naman, pabayaan ko yung apo ko. Pero pagkatapos nito, ako na mag-aalaga sa kanya para makatyak ako na hindi tatanga-tanga ang tumitingin sa kanya at hindi siya magkakasakit. Hindi man lang ako ipinagtanggol ng asawa ko, Nay. Hindi siya nagsalita? Wala siya nasabi. Ay kasi, dapat noon pa, nagbukod na kayo ni Arnold. Paano naman po namin gagawin yun? Hanggang ngayon wala pa siyang trabaho. Asa pa rin kami sa tita niya. Kausapin mo siya, anak. Hindi pwede yung ganyan. 2 taon na ang anak niyo. Kailangan. Magtrabaho siya para sa pamilya niyo. Kinuha ko na po yun. Pero sabi niya, tsaka na lang daw pag malaki ng anak namin at may trabaho na siya. Ngayon daw po kasi, baka magdamdam sa kanyang tita niya pag iniwan niya. O ikaw, paano naman ang damdamin mo? Pasensyahan ko na nun daw po ang tita niyang matandang dalaga. Itong sarap ng nakikita Leonie si Junior. Solo natin ang panahon natin, di ba, Han? Pagod ako, ha? Ha? Kung ano man yung iniisip mo sa ibang araw na lang. Ito naman, gusto mo ngayon eh. Pagod nga ako sa mga ginawa ko dito sa bahay. Isa pa, nagsimula na ako mag-online business. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Para may sarili akong pera. Nang hindi ko niaasa sa tita mo ang pangangailangan ko. Maging ang gusto kong bilhin para sa anak natin. Para namang sinasabi mong paasa-asa lang ako sa tita ko. Buti naman alam mo. Miriam, si tita naman ang may gusto na dito tayo tumira. Dahil nga wala pa akong trabaho. At kailan ka maghahanap ng mapapasukan? Arnold, panahon na. Para tumayo ka para sa amin ni Junior. Nang hindi naman ako lagi nagtitiis sa masasakit na sinasabi ng tita mo. Tama na nga. Kung ayaw mo sa gusto kong gawin natin ngayon, di wag. Tumigil ka na lang sa kalilitanya mo. Miriam, asa si Junior? Nakatulog po sa kwarto namin ni Arnold, tita. Napagod po sa paglalaro namin Kaya doon na po nakatulog. Baka mamaya magkasakit na naman yung apo ko, ha? Tita naman, hindi ko naman po kasalanan na magkasakit siya At hindi ko rin po gusto yun. Kaya ako lang po siya kinuha sa inyo dahil namimiss ko na po yung anak ko. May karapatan naman po ako sa kanya. Patong malditang ito, Minamasama ba yung kabutihan ko sa anak mo? Di naman po sa ganun. Alin, kung hindi anak ni Arnold yan, nung kang pansinin kong bata. Ikaw nga talagang ayoko sa'yo Dangan nga lang, nagpabuntis ka na sa pamangking ko. Kaya, ayun,
Wala na ako nagawa. Tito Leonie. O ngayon, umiiyak ka. Totoo lang naman ang lahat ang sinabi ko. Paggising ng apo ko, ha? Dalhin mo agad siya sa kwarto ko. Naintindihan mo? Bakit ayaw mo pang umuwi sa inyo? May problema ba kayo ni Miriam? Daryl, naiinis na ako sa kadaldalan niya. Lagi na lang niya ako sinasabihang magtrabaho at bumukod na kami. Tapos wala na rin siyang panahon sa akin dahil abala siya sa online business niya. Huwag kang magagalit, ha? Tama naman ang misis mo, eh. Ano? May pamilya na kayo. Kaya dapat, matuto na kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Katulad ng ginawa namin ang asawa ko. Si Tita Leoning nagpaaral sa akin at ako rin ang kanyang tagapagmana dahil wala siyang anak. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Ang kaso nga ayaw niya sa asawa mo. Hayaan mo ba na lagi na lang masaktan ang kalooban ni Miriam? Hindi magtatagal ang pagsasama niyo pag ganyan ka. Ano, tita? Gusto niyong ligawan ko ang asawa ng pinsang ko? Oo, Roger. Bibigyan kita ng malaking halaga pag nagawa mo yung gusto ko. Magagalit ho sa akin ang pinsang ko. Pati na ang asawa ko pag ginawa ko ang gusto niya. Baka hiwalayan pa ako ng misis ko niyan eh. Ay, hindi mo naman tutuluyan si Miriam eh. Paghihiwalayin lamang natin sila, Arnold. Bakit ba hanggang ngayon hindi niyo siya matanggap? Dahil inagal niya sa akin ang pagmamahal at panahon ng pinsan mo. At natitiyak ko, ilalayo niya ng lubusan sa akin si Arnold. Kaya bago pa mangyari yon, kailangan maunahon ko na siya. Yan ang hirap eh. Hindi kasi kayo nag-asawa eh. Tingnan niyo ang mami ko. May pamilya siya, kaya hindi po siya insecure. Hindi ako insecure. Pinahahalagahan ko lamang ang sarili ko. O ngayon, sumagot ka. Tutulungan mo ba ako o hindi? Pasensya na, tita. Hindi ko magagawa utos niyo. Pero may naisip akong paraan para magkahiwalay sila. Ha? Oo. Ano yun? Ano? Tita, baka naman nakalimutan nyo lang at kung saan nyo lang nailagay. Hindi pa ako makakalimutan, Arnold, ah. Doon lang sa ibabaw ng tukador ko, iniwan yung bracelet Tita, ko. relax lang. Baka tumaas ang BP nyo. Paano ako mag-relax? Mahal yun, Arnold! At ngayon nawawala yung paborito kong bracelet. Nahalugog niya na po ba ang buong kwarto niyo, tita? Oo, at wala talaga doon. Kaya isa na lang naiisip kong dahilan. Kaya nawala yun doon sa tukador. Anong dahilan? Imposible namang napagnakawan tayo. Kinuha nitong asawa mo ang alahas ko. Tito Leonie, hindi ko po magagawa yun. Ikaw lang naman na pumasok sa kwarto ko at naglinis. Kaya ikaw lang ang maaaring kumuha nun. Hindi po ako magnanakaw, tita. Kahit mahirap lang kami. Ay, tama na! Arnold, Tita. buksan mo yung closet nyo. Bilis! Hanapin mo yung bracelet ko. Pero tita, Sige na! sige po. Oh, wala naman po dito. Tingnan mo sa ilalim ng mga damit. Lalim ng damit. Aba, bakit may bracelet dito? Wala ka namang ganitong alahas, Miriam. Yan! Yan ang nawawala kong alahas. Hindi. Paano napunta yan dyan? Oh, kunwari ka pa, hindi mo alam. Ha? Hindi mo alam, magnanakaw ka talaga. Ay, Tita. tita. Hindi po ako kumuha niyan. Maniwala kayo. Sinungaling! Tita. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magnanakaw. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko! Lumayas ka! Sama niyo, Tito Leon.
Johnny. Hindi ko naman talaga kinuha ang bracelet mo. Pero pinalayas mo pa rin ako. At si Arnold, hindi man lang niya ako ipinagtanggol sa tita niya. Hinayaan lang niya saktan at palayasin ako. Wala kang paninindigan, Arnold. Wala... Ah! May mabilis na sasakyan! Oh, Gloria, bakit ka na pa rito? Si Arnold ang kailangan ko, Leonie. Para ano? Para ipakiusap sa pamangking ko ang magnanakaw mong anak? Hindi magnanakaw ang anak ko! Kinuha niyang alahas ko! Siguro, sinadya mong ilagay sa aparador ang alahas para magalit kay Miriam si Arnold. Alam mo ang mga nangyari, no? Siguro, kasabwat ka ng anak mo. Tinawagan ako ni Miriam bago siya lumaya sa bahay niyo. Kaya nalaman kong lahat. Nanay Gloria, narito pala kayo. Humalis ka na sa pamamahay ko. Gloria, lumayas ka. Magsama kayo na magnanakaw mong anak. Nasagasaan ang anak ko nang palayasin mo siya, Leonie. Oh, At malubha siya ngayon. ano po? Ha? Nasagasaan ang asawa ko. Oo! Isang kapitbahay namin ang nakakita ng pangyayari at nagbalita sa akin. Kapag namatay ang anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Miriam, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Matawarin mo sana ako, Miriam. Kasalanan ko kaya munti ka nang mamatay. Tita. Tama si Gloria. Pinlano ko lahat para mapalis ka sa bahay namin. Patawarin mo sana ako sa pagiging makasarili at insecure ko. Tita Leon. Ako man, Miriam, patawarin mo rin ako. Pinabayaan kita. Hindi ako nakapanindigan. Kahit na nga hindi ako naniniwalang magagawa mo yun. Sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon na maituwid ang aming mga pagkakamali. Ang tao ay hindi dapat maging makasarili upang ang ligaya sa kanya'y manatili at di siya magsisi sa kanyang panahon. Nalagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kung kailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na. Bawiin mo na ang sumpa. Bawiin mo na. Kahit kailan, hindi ako nag-isip para sa ikasasama niyo na babae mo, Ador. Kung ano man ang dinaranas niyo ngayon, kayo pa rin ang kinakasama mo ang ugat at ang pinaninindigan niyong kasalanan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
Paano nga ba magiging matatag sa gitna ng dumarating na mga pagsubok sa buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Esther sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat naman. Iiwan mo na kami ng mga anak mo, Adora. Araw-araw wala akong inasam kundi ang ganitong pagkakataon. Ayaw mo na akong pagsilbihan, di ba? Hindi na rin ako kinikibo ng mga anak mo. Kaya wala na rin dahilan para makinabang pa kayo sa paghahanap buhay ko. Ikaw at ang mga salita mong yan kung bakit kita kinamumuhian, Ador. Kaya nga, dapat lang na maghiwalay na tayo. Dahil galit na namamagitan sa atin dalawa. Isang bagay na lang ang gusto kong sabihin, Ador. Kapag dumating ang panahon, pinagsisisihan mo ng lahat ang mga mali mong desisyon, huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Pagbukas ko nitong pwesto ng Tianggi kanina, nakita ko si Ador na sumakay ng tricycle papaalis. Ang laki ng dalambag, ah. Nako, mabuti naman at pinalayan niya na si Esther sa konsumisyon mula sa kawalang hiyaan niya. Parang ganun lang kadali sa kanya na talikuran ng kanyang mag-iina. May nabuntis nga kasing menor de edad. Malapit sa pabrika ng mga yero na pinapasukan niya. Pinagbabantaan siya ng pamilyang papatayin kung hindi niya pakikisamahan yung batang babae. Akala yata ng mga partido napakalaki ng sinasahod doon ng hudas. Kung bakit kasi ayaw ng payapang pamumuhay, mas pinipili pa yung masasamang bisyo at gawain kisa sa pamilya. Sa isang banda ayos na rin yung inabandonan niya yung kanyang mag-ina. Dahil tiyak na mas giginhawa pa ang buhay ni Esther at mga anak kung wala yung presensya ng taksil. Maraming mababago sa sitwasyon natin ngayon. Maaaring 2 beses na labang tayong kakain. O baka nga 1 beses na labang sa isang araw. Naunawaan po namin ang kalagayan natin, Nay. Kailangan din natin magtipid sa kuryente. Kaya ibebenta na natin yung refrigerator. At iba pa natin mga gamit na di kuryente. Nay, magpapa-enroll pa po ba ako sa darating na semester? Oo naman. Graduating ka na ngayong taon na ito sa hospitality management. Kaya agapan mo ang unang araw ng enrollment. Mahirap na mahuli sa palistahan. Lalo na, nasa public college ka. Ako po, Nay. Sana hindi po ako mahinto sa pag-aaral. Graduating na po ako ng senior high school. Gustong-gusto ko rin pong mag-college gaya ni Kuya. Walang hihinto sa inyo sa pag-aaral. Pinapangako ko yan sa inyo. Kahit pa anong hirap ang danasin natin, hindi ko isasakripisyo ang inyong edukasyon. Kailangan kong bigyan ng pag-asa ang mga anak ko. Kahit wala akong pinanghahawakang mapagkukunan ng itutusto sa kanilang mga pag-aaral, Simona. Kailangan kong gawin yun upang hindi sila panghinaan ng loob sa sitwasyon namin ngayon. Hindi natutulog ang Diyos, Esther. Siguro lang, dagdagan mo pa ang iyong mga panalangin at gampanan mong mabuti ang iyong mga tungkulin para matanggap ang kanyang mga pagpapala. Maganda ang iyong mga hangarin para sa iyong mga anak. Kaya makatitiyak kang diringgin at tutulungan kanya sa tuwina.
Ada, si Inay, nasaan? Nasa Rizal Elementary School, kuya. Sa kanya kasi binigay ng principal doon yung isang pwesto para siya magtinda ng merienda ng mga estudyante. At ang good news pa, mauutangin siya ng puhunan ng kooperatiba ng school canteen. Talaga? Oo. May magandang balita nga yan. Ikaw kuya. Ang saya-saya mo ah. Mukhang may dala ka rin good news sa amin ni Inay ah. May on-the-job training na ako. At hulaan mo sa isang malaking restaurant sa Ortigas Center. At may sahod na kagad ako, Ada. Wow! Congrats, kuya! Thank you. Alam mo, ang plano ko, iipunin ko, sasahurin ko ron para sa mga pangailangan natin. Nina-inay sa inaharap. Tsaka siyempre, sa pagka-college mo na rin. Ay, kuya, naisip ko, Oh. hospitality management na rin ang kursong kukunin ko sa college. Kasi nga, gusto ko magkaroon tayo ng restaurant business in the future. Siyempre, magkakatulungan tayo dahil galing tayo sa isang kurso. Uy, magandang idea yan, ha? O sige, pagsisikapan natin sa hinaharap, yung pangarap mo. Nakatutuwang malaman na sunod-sunod ang mga swerteng dumarating sa mag-iinang Esther. Ano, Simon? Oo. Kahit papano maginhawa ang buhay nila ngayon. Wag naman sanang biglang sumulpot si Ador. Tiyak, magugulo na naman ang mga buhay nila. Ay nako, Doming. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng Judas na yun. Baka marinig ka ng masasamang espiritu. Magkatotoo pa yung sinasabi mo. Bakit ka nandito, Ador? Nagsarado ang pabrika ng yerong pinapasukan ko kailan lang. Kaya nawalan ako ng trabaho. Ngayon naman, nasa ospital si Sonia. Masela ng panganganak niya at nasa panganib ang buhay ng sanggol na dinadala niya. Bakit ako ang ginugulo mo sa mga dinaranas nyo ng babae mo? Yung puot ng sumpa mo sa amin ni Sonia, Esther, bawiin mo na. Huwag mo ring idamay ang magiging anak namin. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Kung kailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na, bawiin mo na ang sumpa. Bawiin mo na. Ador, kahit kailan, hindi ako nag-isip para sa iksasama niyo ng babae mo. Kung ano man ang dinaranas niyo ngayon, kayo pa rin ang babae mo ang ugat at ang pinaninindigan niyong kasalanan. Tingnan mo nga naman Esther. Kay bilis ng panahon. Ngayon na ipagawa na ng mga anak mo ang bahay ninyo. At 4 na palapag pa, ha? At kasalukuyan din ginagawa yung pwesto ng pagtatayuan nilang restaurant, Simona. Aba, talaga? Oo. Yun ang isa sa mga pangarap nila magkapatid. Ang magkaroon ng isang negosyong pampamilya na pagtutulungan nilang palaguin. Ako, naiiyak talaga ako sa tuwa. Sa tagumpay ninyong mag-iina. Masayang-masaya kami ni Doming para sa inyo. Kuya, tingnan mo. May lalaki nakahadusay sa harap ng gate natin. Tingnan nga. Oh, Oo nga, no. Teka, titingnan ko. Baka nangangailangan siya ng tulong o baka nagugutom. Mabigyan man lang natin siya ng pagkain.
Nang isuko niya responsibilidad niya sa atin, tinanggap ko yun. Nirespeto. Tinapat na kami ng doktor mula sa pinagdala naming ospital sa kanya, Nay. Nasa fatal stage ng kanyang liver cirrhosis. Hindi na niya kakayanin kahit pa ng liver transplant. Sabi pa rin ng doktor, Nay, mahaba na po ang isang buwang mabubuhay pa si Itay. Sana lang nang piliin nila magkamali. Ginugol pa rin nila na may katuturan ang kanilang mga buhay. Kahit man lang para sa ikabubuti ng kanilang mga sarili. Pero hindi nga ganoon ang nangyayari. Lalo na kapag wala na yung mga salaping nag-uugnay sa pagitan ng isang maling relasyon, Esther. Mapalad pa rin si Ador. Dahil ibinigay niyo sa kanya ang inyong pagpapatawad sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Magiging mapayapa na rin ang kanyang kaluluwa saan man siya naroroon. Hindi lang naman sa pagkamatay niya natatapos ang dalangin namin ng mga bata para sa kanyang kabutihan. Kahit wala na siya, hanggat nabubuhay kami, makakamit niya ang aming mga panalangin. Ang pagpapatawad ay katumbas din ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga poot at hinanakit. Kasing kahulugan din ito ng pagkakamit ng buhay na masaya, tahimik at payapa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Mga wala kayong kwentang lahat! Lumayas na kayo rito! Iwan niyo ako! Hindi ko kayo kailangan! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Totoong makapangyarihan ang salapi. Malakas ang tinig nito. Kaya naman marami ang hindi makatanggi rito. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Andeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, Elena? Sa akin ang bag na ito? Oo, Anding. Mahalang brand na ito, ha? Ang ganda eh. Tsaka mukhang bago pa, ha? Abay, talagang bago yan. Sa beses ko lang nagamit yan eh. Salamat, ha? Gagamitin ko to sa pupuntahan kong birthday bukas. Para maging maganda naman ako. Uy, maganda ka naman ah. Kailangan mo lang ang mag-ayos. Teka, sandali. May pupuntahan ka mong birthday party? Oo. Birthday nung kaibigan ko na balikbayan. O sige, bibigyan kita ng damit at sapatos sa bagay dyan sa bag na yan. Talaga? Oo, kaya lang,
May ipakikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede kayang magpasamang mamasyal kay Joey mo? Ha? Nalulungkot na kasi ako, naiinip dito sa bahay eh. Wala ka bang ibang kaibigan na pwede mong makasama? Meron. Pero nakakasawa na sila eh. Gusto ko bata naman ang kasama ko this time. At gusto ko si Joey. Eto, binili din niya ako nitong polo, pantalon at sapatos. Wow! Katapos naming mamasyal, tol. Ang ganda niyan, Joey, ah. Mamahalin, ah. At may pabango pa palang kasama. Oo. Bakit hindi ka masaya? Ang dami nang binili niya sa'yo. Sobrang nailang kasay ko kanina eh. Kung itrato niya kasay ko, akala mo boyfriend niya. Talaga? Oo. Samantalang mas matanda pa si Aling Nena kay Inay. Lalo pa akong nahiya nang magpasubos sa akin habang kumakain kami sa restaurant. Ginawa niya yun? Oo. Dahil sa pakiusap niya, sinubuan ko na lang siya. Tol, Joey, mukhang type ka ng biyudang yun, ah. Tingin ko rin, Gerald. At si Inay naman, parang natutuwa pa. Sarap nito mga ulam natin, Ding. Oo nga, Temyong. Bigay ito ni Bading. Yung ba, Ding? Nakilala kong bagong lipad doon sa kanto. Si Julina. Talent scout pala siya. No, di may kaya yun. Mayaman. At ang maganda nito, alam mo, sabi niya sa akin, tutulungan niyang maging sikat na artista si Gerald natin. Ganda nga yan. Kung gusto rin ni Gerald. Mahihayin pa naman ng batang yun. Tingin ko nga, walang hilig sa pag-aartiste. Ako bahala. Dapat sumunod sila sa akin para umasenso naman tayo at hindi yung matanda ka na jeepney driver ka pa rin. Bakit sila? Pati ba si Joey gagawin ding artista? Si Gerald lang. Si Joey naman, type ni Elena. Yung kaibigan mong mayamang byuda? Oo. May parang apo na lang niya si Joey natin, ah. Ay, hayaan mo na yon. Basta ang mahalaga, masusulit na rin natin yung pag-ampon at paghihirap doon sa kambal. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Inay? Oo nga po. Nakatitig lang kayo sa amin. Wala, masaya lang ako. Dahil mga gwapong binata na kayo ngayon. Parang kailan lang nung ampunin namin kayo. 3 taon pa lang kayo nun eh. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa inyo. Hindi kami nagkahiwalay na magkapatid dahil po sa inyo. Nagkaroon din po kami ng masayang pamilya. Ay, yun nga lang. Hindi namin kayo na kayang pag-aralin sa kolehiyo. Dahil mahirap lang kami. Okay lang po yun, Nay. Pero, pwede naman tayo guminawa. Kung magiging matalino lang kayong dalawa. Oo. Ano po ang ibig niyo sabihin, Nay? Gerald, mabuti naman dumating ka na. Oo, Jolina. Sabi ni Nay, puntahan kita dahil kukunan mo raw ako ng mga pictures eh. Na ibibigay mo doon sa mga kilala mong producers. Correct. Pero, later na lang yon. Kakain muna tayo ngayon at iinom ng alak. Iinom? Bakit pa? Pampalakas ng loob. At pampagana. Ano bang picture ang kukunan mo sa akin? Medyo sexy para makita nila na guwapo at macho ka. Ay, nahihiya ako, Jolina. Ako na ang bahala. Aalisin ko ang lahat ng hiya mo.
siya. Panay na ang chancing niya sa akin, Marie. Baka masuntok ko na siya, kaya umalis na lang ako. Kaya pala, bigla kang dumating. Sini kasi. Siya may gustong pakasamahan ko si Julina. Gusto ni Aling Andeng na patulan mo mayamang baklang yon? Oo. Dahil na nga ako si Julina, natutulungan ako maging sikat na artista. At naniwala naman siya. Sinabi mo pa. Kaya nga ilang beses na niya akong pinasama kay Julina eh. Eh, naku, hindi tama ang gusto ni Aling Andeng. Itinutulak ka niya sa kapahamakan. Eh, teka, sinubukan mo na ba kausapin siya? Ilang beses na. Pero kinagagalitan lang niya ako eh. Kami raw ni Joey ang dapat sumunod sa kanya. Ha? Pati si Joey? Oo, sa mayamang si Aling Elena naman nirereto ni inay. Yung kakambal ko. Eh, di bali sana kung mahal namin ng mga yun eh. Kaso si Joey ayaw si Aling Elena. At ako naman, ayokong pumatol sa bakla. Isa pa, ikaw mahal ko eh. Kausapin niyo uli si Aling Andeng. Isama niyo si Mang Temyong sa gagawin ninyo. Bakit ba ayaw niyo ako sundin? Eh. Lahat naman tayo giginhawa sa iniisip ko. At saka, wala namang mawawala sa inyo dahil mga lalaki kayo. Eh, paano naman pong damdamin namin na nasasaktan sa ipinagagawa nyo? Masisira po ang buhay namin, Nay. O, paano masisira yan? Ay, yayaman nga tayo. Hindi lahat ng mayaman, Andeng. Hindi nasira ang buhay. Hindi lahat sila maligaya. Oy, time yung tumigil ka, ha? Sa halip na tulungan mo kung kumbinsin si na Joey, inaayunan mo pa? Eh, hindi naman asenso ang mga ito sa trabaho lang nila ngayon. Eh, malinis naman po trabaho namin. Ah. At ang pamumuhay namin. Nay, di ba pinalaki nyo kami ni Itay na may tako sa Diyos? Eh bakit ngayon tinutulak nyo kami gumawa ng mali? Tama. Tama ang mga anak natin. Tumigil na kayo! Nap- Ikaw, Temyong, ha? Tab- Mahabang panahon ang pinagtiis ko sa'yo. Tiniis ko ang lungkot na hindi mo ako mabigyan ng anak dahil baog ka. At nang sabihin mong ampunin natin ang kambal na ito, pumayag ako para maging masaya ka. Inalagaan ko't minahal ang dalawang ito. Pero bakit ganon? Ngayon ako humihiling sa inyo ng kaginhawahan? Hindi niyo ako mapagbigyan! Mawawala kayong kwentang lahat! Lumayas na kayo rito! Iwan niyo ako! Hindi ko kayo kailangan! Ilang araw na itong lagnat ko. Ang sakit pa yung katawan ko. Kahit inuman ko ng gamot, di pa rin ako gumagaling. Ang hirap pa. Nag-isa lang ako dito sa bahay. Noon pag may sakit ako, alalang-alala sa akin ang aking mag-aama. Pero ngayon, ako na lang ang nandito sa bahay. Dahil pinanayas ko sila. Siguro nga mali ako sa ginawa ko. Naging abusado ako. Inabuso ko yung kabaitan at pagmamahal sa akin ng aking pamilya. Kasalanan ko. Kaya sila nawala sa akin. Kasalanan ko.
May tumatawag sa cellphone. Si Mayang. Hello, Mayang. May sakit ako. Ilang araw na. Tay, may uwi po kaming pasalubong ni Gerald para sa inyo. Opo, tay. Tiyak na magugustuhan niyo to. Yung paborito niyo manok. Eto. Oh. Salamat, mga anak. Ang bango, di po ba? Oo. Sumweldo na po kasi kami sa trabaho namin, kaya naisip naming bumili ng mapagsasaluhan natin. Tay, bakit po parang malungkot kayo? Oo nga ho. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Sabihin nyo, at dadalhin namin kayo sa doktor. Wala akong sakit, mga anak. Naawala ako sa nanay niyo. Oh, Dahil mag-isa na lamang siya sa bahay. May sakit pa. Ho? may sakit si inay? Kailan pa? 1 linggo na raw. Paano nyo nalaman? Tinawagan ako ni Mayang, yung kapitbahay natin na kaibigan namin. Tay, ano mo kaya kung dalawin namin si inay bukas? Payag ka, Gerald. Kami pong dalawa, itay. Para malaman natin ang kalagayan ni inay at matulungan siya. Andeng, kumusta ka na? Narito kayo. May sakit po pala kayo, inay. Buti na lang po. Tumawag kay itay si Aling Mayang. Nalaman namin. At sana, huwag kang magalit sa pagpunta namin dito. Nag-aalala lamang kami sa kalagayan mo. Hindi ako nagagalit. Natutuwa nga ako. Inay? Hindi na ako kayo galit sa amin. Hindi na, mga anak. Sana, patawarin niyo ako. Maging sa'yo, Temyong. Humihingi rin ako ng tawad. Andeng, Sandaling nabulag ng kinang ng salapi ang aking mga mata. Nabingi ang aking tenga sa taginting ng kwarta. Kaya hindi ko kayo naunawaan. Pero ngayon, nakilala ko na ang aking pagkakamali. Handa na ako magbago. Temyong, mga anak. Madaling lumigaya ang taong marunong makontento. Pamilya ay nananatiling buo sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. kung alam mo lang, ma'am, kung paano ko nilalabanan araw-araw yung nararamdaman kong survivor's guilt. Dahil kitang-kita ko mismong pagkalunod ni Santi. Pero wala akong nagawa. Kung sana nga ikaw na lang ang namatay, Nolan. Baka matanggap ko pa.
Baka hindi ganito kahirap ang pagdadalamhati ko ng araw na mamatay ang kapatid mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba parurusahan ang sarili sa isang masakit na pangyayari mula sa nakaraan? Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Nolan sa ating dunang sa kanyang panahon. Wow! Totoo nga palang sinabi ni Kuya Nolan tungkol sa lugar na to. Very calming. At ang sarap panoorin ang paggalaw ng tubig mula sa talon. Pati ang tunog ng lagaslas ng tubig. Therapeutic. Nakakaganda ng mood. Ang gusto ko malaman, yung totoong scientific explanation na may healing power nga ang ganyang waterfall. Ang dami ko na kasing nararamdaman sa katawan ko Sandali. Nasaan na ang Kuya Nolan at Kuya Santi mo, Madi? Naku, tumakbo na po kaagad sa arkilahan ng bangka, ma'am. Oh, Roman, bakit hindi mo sinamahan ang mga anak mo? Hindi ba nila kabisadong lugar na ito? Bigla nga nangawala sa paningin ko Yun nga, sabi ni Madi, aarkilaro ng bangka. Ang inaalala ko si Santi. Hindi siya sanay sa ganong activity, lalo na sa malawak na tubig. Ano ka ba? Kasama niya ang Kuya Nolan niya. Swimming champion ang panganay mo sa university nila. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ano sabi ko sa'yo tungkol sa recreation activity na ito, Santi? Perfect stress reliever, di ba? At relaxing din, kuya. Masarap na pang-escape sa mga sasawang daily routine. Parang nare-reset ang isip ko Talagang ang sarap ng pakiramdam kapag napalilibutan tayo ng malamig na tubig at sariwang hangin. Teka, kuya. Parang lumakas ang agos ng tubig. At lumaki rin ang mga alon. Hanggang mamaya masasanay ka rin sa malalakas na agos at malalaking alon. Basta sagwan ka lang ng sagwan. Madi, hindi pa bumabalik ang mga kuya mo. Tiyak na nag-i-enjoy pa sila sa pamamangka, ma'am. Sabi ko naman sa daddy mo, hanapin ang mga kuya mo, Kaso ayun, naligo nang naligo sa talon. Ayaw nang umahon. Mabuti pa. Tayo nang maghanap sa Kuya Nolan at Kuya Santi mo. Halika! Kuya Nolan, lalo pang lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Sinasalpok ng malalaking alon ng bangka natin. Basta tibayan mo ang pagsasagwan. Nakikita mo yung mga puno ng bakawan na yun? Sasagwan tayo papunta ron. Magiging ligtas tayo ron. Pero hindi ko na kayang sumagwan, kuya. Naninigis na ang mga kamay ko Pilitin mo, Santi. Yun lang ang tanging paraan para makalapit tayo sa mga puno ng bakawan. Hindi ko na kayang salugatin ang malakas na agos ng tubig, kuya. Hindi ko na kaya. Kuya! Kuya! Oh, Diyos ko! Tinangay na ng lumaragas ang tubig sa ilog ang kapatid ko. Kailangan lumangaway ako ng mabilis sa direksyon niya. Kailangan masagip ko ang kapatid ko. Santi! Kapatid ko!
Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Parang wala na siyang buhay. Santi, anak, magsalita ka. Magsalita ka! Santi! Isang puno ng bakawa na tumubo sa gitna ng ilong nakita ng mga rescuer na nakasabit ang katawan ni Santi, ma'am. Ikaw ang kasama ng kapatid mo! Bakit hinayaan mo siyang tangayin ng agos? Magaling kang lumangoy, pero bakit hinayaan mo siyang malunod? Ma'am, God knows kung gaano ko sinikap na sagipin si Tanti. Pero kahit na sino pang pinakamahusay lumangoy ng mga sandaling yun, talagang mahirapang sagupain ang rumaragas ang tubig na yun sa ilog. Pero bakit ang sarili mo na iligtas mo, Nolan? Ha? Bakit ang buhay ng kapatid mo hindi? Dahil talagang hindi mo siya sinagip. Hinayaan mo na lang siyang malunod. Huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan, ma'am. Mahal ko ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi ko gugustuhin ang kanyang kamatayan. Napatawag ka. Ate, makikiusap sana ako na dumito ka muna sa amin para matingnan-tingnan si Emma. Hindi pa kasi siya ganap na nakaka-recover sa pagkawala ni Santi. Marami na akong aasikasuing papeles sa law firm, kaya kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sina Nolan at Maddie, kumusta na? Ay, nagdadala mahati pa rin. Pero nagsipasok na rin sila sa kanilang mga klase. Baka nga ako pwedeng pakitingnan-tingnan mo na rin yung dalawang yun, ate. Medyo may trauma pa rin sa nangyari sa kanilang kapatid. Ay, sige, oo. May ilang bagay lang akong sisinupin dito sa bahay. Pupunta na ako dyan. Maraming salamat, Ate Clara. Hindi ka ba nakakaintindi, Nolan? Ayoko makita ang pagmumukha mo ni ayaw kitang makasabay kumain. Hanggang ngayon ba, ma'am, ako pa rin ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Santi? Oo. Dinala mo lang kami sa lugar na yun para doon mamatay ang kapatid mo, hindi ba? Kung alam mo lang, ma'am, higit sa sakit ng paninising ibinabato mo sa akin, kung paano ko nilalabanan araw-araw yung nararamdaman kong survivor's guilt. Dahil kitang-kita ko mismo ang pagkalunod ni Santi. Pero wala akong nagawa. Sana nga ikaw na lang ang namatay. Baka matanggap ko pa. Baka hindi ganitong kahirap ang pagdadalamati ko nung araw na mamatay ang kapatid mo. Oh, Diyos ko, Roman! Sinola ang anak mo! Nolan! Nolan! Anak, bakit mo ginawa ito? Isugod mo na siya sa ospital. Baka maubusan siya ng dugo, Roman. Sige na, dalhin mo na ang anak mo sa ospital. Hindi na po nakayanan ni Kuya Nolan ang pananumbat mo, Mami. Paano kung hindi ko na rin makayanan ang pagwawalang bahala mo sa amin? Baka gawin ko na rin ang ginawa ni Kuya Nolan. And totally mawawala na kami sa buhay mo. Madi, walang inang hindi nagmahal sa kanyang mga anak. Tulad ng Kuya Santi mo. Mahal ko kayo. Ano yung Kuya Nolan? Kailangan pa munang mangyari ang mga ganitong trahedya para lang malaman natin kung gaano tayo kahalaga sa isa't isa, Ma'am. Palagay mo ba, hindi ko rin tinatanong ang sarili ko kung anong klase akong ina? Mula sa pagkamatay ng Kuya Santi mo. At ngayon, sa tinangkang pagpapakamatay ng iyong Kuya Nolan.
sorry. Ako, anak, ang unang-unang papel ko sa mundo bilang isang ama, yung manatiling buhay ang mga anak ko sa ano pa mang paraan na kaya ko. Kaya huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Tawarin mo ko, Dad. I'm really very sorry. Anak, be hopeful. Tulungan mo rin ang sarili mo. Maaari nating ibigay sa ating mga anak ang ating pagmamahal. Pero hindi ang ating mga saloobin, Emma. Siguro nga. Masyadong naging mataas ang pamantayan ko sa mga bagay-bagay. Samantalang hindi ko naman pala kayang harapin ang mga pagsubok. Kung si Santi ay naisunda ng mga yapak niyo ni Roman bilang mahuhusay na abogado. Pero hindi nga sina Nolan at Maddie na nasa pagtuturo ang parehong interes dahil naroroon ang kanilang mga puso. Nang mamatay si Santi, kung bakit isinama ko na ring ilibing ang kakayahan kong mahalin pa ang dalawa kong anak. Alam mo, Emma, matutuwa si Nolan kapag nakita niyang ikaw ang susundo sa kanya sa ospital. Dahil anak mo rin ako, sapat lang sinabi mong yon para maniwala ako na mahalaga rin ako sa iyo, Ma'am. I'm sorry. Kung naglagay man ako sa pagitan natin ng level ng mataas na ekspektasyon. At kung nahirapan man akong ipakita ang pagmamahal ko sa iyo bilang aking anak. Wala kang dapat ipaliwanag, Ma'am. Nauunawaan kita. Alam ko, mahaba pang proseso ng paglimot sa mga naganap. Pero naniniwala ako, matututuhan nating muling mamuhay ng maligaya kasama ang daddy mo at si Matty. Pero ang mahalaga para sa ating lahat sa mga sandaling ito, ang ngayon, bilang simula, nagsusunod pang mga araw. May mga sitwasyong hindi natin inaasahang magaganap, subalit kailangan nating magpasya upang muling magpatuloy sa agos ng buhay. Dahil pagkaraan ng isang unos, muling sisikat ang haring araw sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.